Isang oras na biyahe sa bangka mula sa Binangonan Port sa Rizal. Mararating na ang isla na kung tawagin ay Talim. Matatagpuan ito sa pusod ng Laguna de Bay at nasasakupan ng mga bayan ng Binangonan at Cardona. Dito namin nakilala ang isang kahangahangang tao na handang tumulong at magmalasakit sa kapwa. At ang nakagugulat, isa pa siyang banyaga. Ako si Dr. Victoria Cervenskaite. I'm 30 years old. I'm from Lithuania and I'm lay consecrated missionary from Tiberid community. Isang Pilipinong misyonaryo na naglingkod sa Talim Island ang nakilala ni Victoria sa Lithuania noon. At naging inspirasyon niya para hanapin ang isla. 5 taon na ang nakararaan. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na makatapos lang siya sa pag-aaral, babalik siya sa isla upang paglingkuran ang mga tao rito. I felt in love for Filipino people because they are very, very kind. For me, they are like inspiration why I'm here, why I was able and why I had the strength to leave my country, all the things that I have, my family, my friends. Because really here the people, even they are poor, but they are very, very rich in their hearts. Kumigit kumulang sa 2 taon nang naninirahan sa lugar ang banyagang doktor. So to be a doctor, it's just the way to serve Christ. I was very happy to accept this invitation. Isa sa mabigat na suliranin ng mga taga-Talim Island ay ang kakulangan sa serbisyong pangkalusugan. Sa isang isla kung saan may 34 na barangay na may 35,000 residente, nag-iisang manggagamot si Dr. Victoria. Sorry baby, sorry po. It's very different to be a doctor here. The big problem that we have no doctor in Talim Island. So my work, it's a big part. It's really to encourage people in the different prevention programs. Malaking tulong nga raw ang pagdating ni Dr. Victoria sa isla. Kaya naman ang mga residente roon, lubos ang pasasalamat sa kanya. Gaya na lang ng 53 anyos na si Tatay Paulino na 3 taon nang paralisado. Kumusta po kayo? Minsan pag yung mataas yung BP ko, siya yung nag-guide sa akin, tinutulungan niya ako. And walang bayad yan. Bisa nga yan, off na siya doon sa clinic, pumupunta pa dito. Napaka-dedicated niya sa kanyang tungkulin. Alam natin dito sa isla, walang doktor. Sa mga emergency cases, madaling nalalapitan si doktora. Yung mga tao, imbis na pumunta pa sa bayan, meron na sila napupuntahan ditong doktor. Ang pondo na ginagamit ni Dr. Victoria sa kanyang panggagamot galing sa donasyon ng mga may mabubuting loob mula sa mga bansang Belgium, France at Lithuania. Our aim really to help as much as we can, but for some little services, if they can pay, they pay not much more than 50 pesos. And all these monies, they are going to the clinic that we are able to buy also for the electricity and everything. It's not going for me. Kahit ang mga volunteer health worker, napapahanga rin sa kanya. Si Dr. Victoria ay isang mabait na doktor, mababang loob, mapagmahal sa pasyente. Gusto niya talaga dadalawin talaga niya yung mga pasyente sa bahay, yung house visit. Naroon yung kanyang ngiti, naroon yung kanyang malimit siya magbati ng magandang umaga, magandang tanghali, kung saan, kahit saan ka makita, nandun yung kanyang sarili na inilalagay niya bilang isang kapatid, kaibigan. Malaking pasasalamat namin sa kanya dahil nagawa niyang mag-alay talaga ng panahon para sa mga tao na kung tutuusin, hindi naman niya kakilala. Pero minahal niya. I think it's my happiness to serve and to give my life for those people who are in a big need. And in the same time, I feel, yes, I give something, but I receive much more than I give. As long as I can serve, as long as the community needs me here, I will be here.